Hello guys! Welcome to my YouTube channel. For today's video, ipapakita ko sa inyo kung paano ko nga ba minamanage at inaalagaan ang aking sarili bilang isang criminology student. Tara! Halina't aking ipapakita. Ang pag-aalaga at pagmamaneho ng sarili ay isang mahalagang aspekto ng pag-unlad ng isang individual. Ito ay ang kakayahan ng isang tao na maalagaan ang kanilang sariling pisikal, mental, emosyonal at espiritual na kalusugan. Sa pamamagitan ng tamang pag-aalaga at pamamahala sa ating sarili, nagiging mas malakas tayo sa pagharap sa mga hamon ng buhay at nagkakaroon tayo ng kakayahan na maabot ang ating mga pangarap at ambisyon. Sa pisikal na aspekto, ang pag-aalaga ng sarili ay nangangahulugan ng pagiging responsable sa ating katawan. Dapat natin bigyan ng pansin ang pagkakaroon ng malusog na pangangatawan sa pamamagitan ng tamang pagkain, ehersisyo, at pagsunod sa mga payo ng mga profesional sa pangkalusugan. Mahalaga rin ang pag-unawa sa mga limitasyon natin tulad ng pagsisimula ng mga bagay ng unti-unti at hindi biglaan ang katawan natin. Sa pamamagitan nito, mas mapapalakas natin ang ating resistensya at kahandaan na harapin ang anumang pagsubok. Ngunit hindi lamang sa pisikal na aspekto sumasaklaw ang pag-aalaga at pagmamaneho ng sarili. Mahalaga rin ang pag-aalaga sa ating emosyonal na kalusugan. Dapat natin bigyan ng pansin ang ating mga damdamin at emosyonal na kaayusan. Ito ay maaaring isakatuparan sa pamamagitan ng pagbibigay ng sapat na oras para sa ating sarili tulad ng pagkakaroon ng mga libangan at pagkakaroon para sa relaksasyon. Mahalaga rin na malaman natin kung paano ipahayag ang ating mga damdamin sa maayos at produktibong paraan upang maiwasan ang negatibong epekto nito sa ating sarili at sa iba pa. Bukod sa mga nabanggit, ang pag-aalaga at pagmamaneho ng sarili ay naglalaman din ng pag-aalaga sa ating mga pangarap at layunin sa buhay. Ito ay ang pagkilala sa ating mga talento, hilig, at pagtatakda ng mga adhikain na nais nating umaabot. Mahalaga na maging organisado at disiplinado tayo sa pagpaplano at pagpapaunlad ng mga hakbang upang maabot ang mga ito. Sa pamamagitan ng pagmamaneho ng ating mga pangarap, naglalayon tayong maging mas maligaya at matagumpay sa buhay. Magiging matagumpay lamang tayo sa pag-aalaga at pagmamaneho ng sarili kung mayroon tayong kakayahang isakatuparan nito. Dapat nating bigyan ng halaga ang oras at pagsisikap para makamit ang mga inaasam nating pagbabago at pag-unlad. Tiyak na may mga pagsubok at mga hadlang na ang ating makakasalubong, ngunit kapag nagpatuloy tayo ng walang determinasyon at malasakit sa sarili, uunlad tayo tungo sa ating mga pangarap.
Kadalasan, masyado nating nababalin ang ating atensyon sa pag-aalaga sa mga tao sa ating paligid, maging pamilya man o kaibigan. Bagaman ito ay isang magandang paraan upang ipakita ang ating pagmamahal sa kanila, may mga pagkakataon na umaabot sa puntong nakakalimutan na nating magbigay pagpapahalaga sa ating mga sarili. Nalilimutan na natin na bilang tao, may pansariling pangangailangan din tayo. Maraming iba't ibang paraan kung paano pangangalagaan ang sarili at maaaring iba-iba ang anyo ng self-care para sa maraming tao. Ito ay maaaring sa pamamagitan ng pagkain ng paborito mong pagkain o sa paglaan ng oras upang matulog. Gayunpaman, ang mahalagang bagay na dapat tandaan ay maunawaan kung ano ang kailangan ng iyong katawan at pag-iisip. Sa huli, ang pag-aalaga at pagmamaneho ng sarili ay isang responsibilidad na dapat natin bigyan ng halaga at pagpapahalaga. Huwag nating ipagkait ang ating sarili na mga oportunidad na magkaroon ng mas magandang buhay. Dahil dito, tandaan natin na binibigyan natin ng dignidad at halaga ang ating sarili. Sa pamamagitan ng pag-aalaga at pagmamaneho ng sarili, nagiging malalim at masagana buhay ang ating makakamit.